Kasi nga po, nabanggit nyo kanina na si Gutesa ay under oath at kakasuhan si Speaker Martin sa Ombudsman, nirekomenda ng ICI dahil kay Gutesa. Pero, eto po ang hindi nyo nakikita. Eto po ang hindi nyo napapansin. Si Orly Gutesa po nagtatago na. Oo, under oath ang kanyang mga sinasabi daw doon sa Senado. Pero paano niya yun mapapatotohanan? Paano niya yun mapapatunayan sa korte? Kapag siya pinatawag ng korte, at hindi siya nagpakita, mababaliwala ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Habang patuloy po ang paglabas ng testimonya ni na Orly Gutesa at Saldico, malinaw pa rin ang nakasaad sa opisyal na ICI report. Yan po ang intindihin ninyo at yan po ang inyong tanggapin para makamove on kayo. Wala po silang natukoy na ebidensya o paglabag na nag-uugnay kay Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi tinatanggap ng batas ang testimonya ni na Gutesa at Co? Hindi sila humaharap at hindi mabigyan ng pagkakataon para sa cross-examination. Kaya mababa ang timbang sa legal process. Kapag si Saldico pinatawag para patotohanan ang kanyang mga sinasabi laban kay PBBM, kay dating Speaker Martin Romualdez, kay Jojo Cadiz, kay Sandro Marcos, at hindi siya pumunta sa korte, wala lahat yun. Basura lahat yun. Actually, ngayon naman, lahat naman na sinasabi ni Saldico, lahat yun basura. At lahat na sinasabi ni Saldico Laong, lahat yun walang kwenta. Hanggat hindi siya nagsasalita sa korte o kanyang pinapanumpaan ang kanyang mga sinasabi. Ngayon, etong si Gutesa, ganun din. Alam naman natin na si Gutesa walang bearing ang kanyang mga pinagsasasabi. Alam natin na si Gutesa pagkatapos ng Senate hearing nagtago na. So kapag pinatawag niya sa korte para nga po siya i-cross-examine kung totoo ang kanyang sinasabi at hihingan po siya ng mga ebidensya para suportahan ang kanyang pahayag laban kay Speaker Martin Romualdez, wala. Basura. Tapon. Lahat ng sinayang na oras kay Gutesa, lahat yan basura na oras. Dahil nga po, itong mga pinagsasasabi ni Gutesa, basura. Marami pong inconsistency at personal political motives na binabanggit sa diskurso. Wala pong naipakitang dokumento o money-trail na sumusuporta sa mga alegasyon. Ito pong mga inconsistency katulad nun, sabi ni Saldico, totoo daw yung sinasabi nitong si Orly Gutesa. Pero yung mga maleta na sinasabi ni Orly Gutesa ay dinala kay Saldico. So ibig sabihin ba tama si Orly Gutesa na yung mga maleta ay dinala doon kay Saldico at si Saldico ang nakinabang sa sa issue ng korupsyon na ating binabantayan na inilabas ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Yan po yung yan po yung mga katarantaduan nitong si Gutesa. Kung si Gutesa hindi nagtago, hindi nagtatakbo pagkatapos na humarap sa Senate hearing, baka marami pang mapaniwala to. Pero yung ginawa ni Orly Gutesa na pagkatapos magbunga nga nagtago na, yan po ay pagpapakita lamang na si Orly Gutesa po ay isang duwag, walang bearing ang kanya sinasabi, at isa pa, yan po ay tanim witness lamang. Hindi po rin synchronize o hindi rin po tugma ang mga pinagsasabi ni Orly Gutesa at ni Saldico. Hindi sila tugma. Maraming inconsistency sa sinasabi ni Saldico. Lalo pa si Saldico naglabas ng mga litrato ng mga maleta na ang date ay 2023. So ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos ay gumawa ng budget 2023.
yung pong budget ng 2022, hati sila diyan ni BBM at si Digong. Hanggang hanggang June, si Digong ang presidente. Pag upo ni PBBM, saka sila gagawa ng budget. Pero simula January hanggang June, meron na po yung mga naipasang mga budget proposal para po sa 2023. Ngayon po, ang pinagtataka ko, meron pong mga maleta doon na may litrato ng maleta na sinasabi po ito day diniliver 2022 at 2023. So ibig sabihin, kung yung budget na sinasabi na may nakawan, abay simula pa pala doon kay Sara Duterte, kaya Digong Duterte. Kaya tama pala yung sinabi ni Sara na alam niya noon pa na may nangyayaring korupsyon, kaya lang hindi inaksyonan ng kanyang ama. Dahil nga, abay biruin nyo, 2022 yung date nung maleta. 2022. So yan, 2021 yung budget na kinikbakan o pinorsyentuhan. Tapos sabi ni Saldico, 2025 budget insertion 100 billion daw hinihingi ni PBBM. Di ibig sabihin niyan, 2024 nag-deliver na siya pera kay BBM kasi yung mga pinakita niyang picture ng maleta, yung isang picture ay meron pang picture ng mga sports car na ang code ng LTO ay Davao Region. So ibig sabihin sa Davao Region dinala yung maleta sa 2024. Iba po? Ngayon sa batas at dokumento po ang mabigat at hindi po ang kwento. Kung may anomalya, dapat may records, transactions o papeles na nagpapatunay. Wala po nito sa ngayon. Kaya nga po wala pong magawang kaso o maibigay na kaso pa dito kay dating Speaker Martin Romualdez. At isa pa po, ang atin pong House Speaker hindi naman umaalis, hindi naman tumatakbo sa mga investigasyon. Bagkus, isinuko pa nga niya ang sarili niya sa ICI. Siya pa po ang nagpunta sa ICI para magbigay ng affidavit at magbigay ng kanyang salaysay. Hindi siya tumakas, hindi po siya nagtago. Alam naman namin na kaya po gustong-gusto ng mga Duterte dogs na ma-involve si dating House Speaker Martin Romualdez sa korupsyon dahil para pagkatapos kay House Speaker, si PBBM na ang kanilang isusunod. Kaya po nananatili ang ICI conclusion. No adverse findings, walang ebidensya, walang kaso. Kung gusto po ninyong kung gusto po ninyo talagang i-implicate si House Speaker Martin Romualdez sa korupsyon, makipagtulungan kayo sa gobyerno. Bakit? Kasi si PBBM hindi naman niya pinoprotektahan si Speaker Martin Romualdez. Yun ang maliwanag Yun ang nakikita ko. Hindi po niya pinoprotektahan si House Speaker. Bagkus, talaga pong inaano pa nga niya, kinakalaban pa nga niya si House Speaker. At sinasabi nga na walang kamag-anak, walang kapartido, walang kaibigan. Lahat ng sangkot sa korupsyon, pagbabayarin. Kaya bakit po, parang ang dating, iniisip pa nitong mga DDS na si House Speaker Martin Romualdez, pinoprotektahan ni PBBM. Hindi po mangyayari yun. Diba? Ang gusto nga ni PBBM, lahat ng sangkot sa korupsyon ay magbayad, maipakulong. Hindi naman sinabi ni PBBM na wag imbestigahan si Speaker. Ang katotohanan, wala po talagang ebidensya na nakikita ang ICI na magdudugtong sa korupsyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Wala po silang makitang ebidensya. Wala pong mag-uugnay. Kaya nga po, diba, ang ginawa po ng mga Duterte dogs, naglabas ng Orly Gutesa. At etong si Saldico, pinagsalitaan nila na hindi natin alam kung AI. Kasi ba't ganun? Parang nung una mukhang tamulmul si Saldico dun sa kanyang part 1 and part 2. Ngayon, nung nakita ko yung part 5, parang nag-improve. Medyo pumusyaw-pusyaw ang kulay at nagkaroon na ng buhok
ano yun, tumutubo ba ganun kabilis ang buhok? Di ba? Kaya pasensya na po kayo mga DDS, pero kahit ano pong gawin yung pag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez at PBBM sa korupsyon, mahirap talagang igawa ng ebidensya dahil kahit na anong gawin ninyo, lalabas at lalabas ang katotohanan na wala talagang ibang nangurakot dito sa ating kabanang bayan kung hindi ang mga Duterte. Kaya nga 'di ba na-afford nila magbayad ng 150 million kada buwan sa isang abogado na si Kaufman. Puwera pa po yung ibang abogado. Puwera pa yung kanilang mga binabayaran ng mga tao para po maano sila dun sa dahig. 'Di ba? Kaya pasensya na kayo mga DDS, wala talagang papunta sa pagkabulok sa kulungan si Digong. Yung mga kaalyado ni Digong na sangkot sa korupsyon, yun talaga ang pagbabayarin. Kasi dito naman sa pamumuno ni PBBM, wala na mga napapatunayan pa na kurakot talaga hindi katulad nung dito kay Zaldico, nagsusumigaw talaga ang korupsyon. Meron pala yung mga senador na makakasuhan na din dahil sa kanilang pagtanggap ng kickback at komisyon sa mga DPWH project insertion. Yan pala yung mga masasabi talaga. So paano po ako magpapaalam na sa inyo? Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.